gustong idikit sa ating Pangulo. Tama, kinuha siya, pero hindi siya nanatili ng matagal, mga kababayan. Malamang nakahalata si PBBM. Kaya ganon. Ngayon, nag-establish ng PGMN itong si Franco Mabanta. Yun ang intensyon pala, gamitin sa extortion activities. ECDC, attack and collect. Yun ang intensyon pala, mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung founder mga kababayan ng Peanut Gallery, Media Network or PGMN. Ayan o. Na si Franco Mabanta. Ayan o. Yung nahuli po kahapon ng National Bureau of Investigation sa entrapment ng extortion attempt amounting to 350 million. Pero yung diniliver para sa entrapment, 75 million. Full-blooded DDS pala yun. Pero ang sabi, mga kababayan, naging consultant ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong hindi pa siya presidente sa social media. Nagtrabaho as social media director. Pero yung nabiyak na yung unit team, mga kababayan, siyempre, luminya siya sa dati niyang kulay. Yung DDS, ayun, timbog mga kababayan sa entrapment. Ayan sabi dito sa post ng Cagayan Post. Franco Mabanta, CEO in whose digital media company PGMN is infested by rabid DDS influencers, was arrested by NBI for extortion. He was supposedly getting a maleta of cash as down payment for a 350 million demand. PGMN is destroyed. Whatever is left with their credibility, if they have any, is now reduced to zero. Ang lakas makapuna kay BBM na kurap, gawain naman pala nila. Good riddance, sabi ng Cagayan Post. Karma. Ngayon, dinidisown na ng nilaglag na ng mga DDS. Sabi ni Atty. Falsis, oh no, how sad, DDS vloggers from Tixi Cruz page to Crisita Chu are disowning Franco Mabanta by saying he was PBBM social media guy back in 2018 and not a PR guy for Rodrigo Roa Duterte. Ganyan ang mga DDS, nang iiwan. Sabi ni Melchor Vergara, the Duterte supporters characters stink like Dorian. Biglang dinisown mga kababayan. Malinaw mga kababayan na sumama sa kanila. Kasi talagang DDS itong si Franco Mabanta. Yan po, malinaw. Franco Mabanta, Merry Christmas from all your current and future leaders who mean well and work hard every day, and from the little people like me who want nothing but the best for you. December 20, 2021. Si Ari Roque. O, di ba? Napakalinaw, mga kababayan, Best friend ni Sara. O, ito si Karen Jimeno. Merry Christmas, Franco Mabanta. Merry Christmas from all your current and future leaders who mean well and work hard every day. From the little people like me who want nothing but the best for you. Malinaw. Post siya ni Franco Mabanta mismo. Malacanang Palace. Yung presidente pa siya, si Digong. Ayan, Malacanang Palace. Ngayon, dinidikit sa ating Pangulong Bongbong Marcos
na social media director daw. Kinuha talaga. Kaya lang, nung siguro malata, dumistansya na yung ating Pangulo. Kasi ganun pala yung ugali niya. Grupo siya, mga kababayan ng DDS vlogger. O ito yung atong Pangulong Bongbong Marcos. Anong taon ito? 2018 yata. Si Mocha. Sino nga ito? Kakalimutan kong pangalan niyan. Si TP. Mga kababayan, si Lisa Marcos. Si Trixie Cruz Angeles. Yung mga kilala natin. Si Lopez. Ito siya. Mga kababayan, si Franco Mabanta. Kaya sabi ni Benji Contreras, si Brother Benji, ito yung panahon nung natalo si PBBM sa Vice Presidential Election 2016-2019 na napapaligiran sila ni First Lady Lisa Marcos ng mga DDS vloggers ni Digong. So DDS vlogger pala talaga. Itong si Franco Mabanta, PGMN founder, na nahuli ng NBI sa entrapment operation dahil sa extortion activity, ay naging social media manager ni PBBM noong 2017 to 2018 man lang po. Noon, hindi pa inaaway ni Digong si PBBM kasi hindi pa man presidente. O di ba? Ayan report ng ng Politico News 2018 January 16, 2018. Bongbong Marcos taps Franco Mabanta as social media director. Ito yung pinapakalat, mga kababayan, ni Cathy Binag. Hindi DDS si Franco Mabanta. Magkasama na sila ni BBM since 2018. Gustong idikit sa ating Pangulo. Tama, kinuha siya, pero hindi siya nanatili ng matagal. Mga kababayan, malamang nakahalata si PBBM. Kaya ganon. Ngayon, nag-establish ng PGMN itong si Franco Mabanta. Yun ang intensyon pala, gamitin sa extortion activities. ECDC, attack and collect. Yun ang intensyon pala, mga kababayan. At malinaw na DDS po, ito si Greco Belica nga. Prinomote pa. January 24. Kailan ba to? January 24. Walang year kung anong taon. Basta January 24. Post ni Greco, isang DDS. Sabi niya, PGMN is the future of media because they are not afraid to be wild yet professional. That's why I accepted the invitation to join them. O kasama pala siya. I know Lian Liviste. He is a different cat who combines his dad's wild spirit with his mom's professionalism. He's a maverick and I know he can answer every issue thrown his way. Let's be clear, Lian did not take money from the government. He made it in the private sector. Unlike the cases involving public money, like Diskaya issues, Lian's business struggles. Talagang infested po ng mga DDS personalities yung PGMN kasi nga po pure-blooded DDS, mga kababayan, si Franco Mabanta, pati si Guanzon, may programa yata dyan sa PGMN. So alam na ninyo, mga kababayan, kung ano ang totoo. Kaya sabi ni Politiken, breaking news, Peanut Gallery Media network founder arrested. Agoy, sila pala ang tunay na may maleta. Waiting for other details, will be sharing it soon. Yan yung natimbog, mga kababayan, na recover na 2 maleta ng pera na recover sa pangungutong. Kaya sabi ni Nan Macguarnes, mafia ng Davao, Tatak Duterte, no joke, no joke. Diba, mga kababayan? Ayan post ito ni Mike Abi. Mike Abi Opinions. Kayo ba talaga ito?
Paano yan? Sabi rito, DDS vlogger Franco Mabanta nahulihan ng maleta na may mali ito, hindi 23 million. 75 million daw. Yung idiniliver na mark money para sa entrapment. You see? Ito siya, mga kababayan, iniharap sa press con kanina ng NBI, todo deny. Sir, related ba sa flood control yung video? Tungkol sa po yung video, sir? We'll see. We're innocent. It's not true. Sorry. Innocent daw siya. Innocent. Completely. Completely. Sir, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are innocent naman? You talk to my lawyer. Reaction sa mga comments Sir, it's not true. on social media. I haven't seen it. I don't have my phone. Ito, pababa. Tinatanggi mo, hindi ka totoo lahat. It's not true. Definitely not true. Sir, how about the video? Sir, about flood control, no? Huling-huli po sa video. Flood control, no, sir? What about the investigations of the House, sir? Nagkagulo na yung media. What about the But you really talk to investigations by the House? Do you claim that this is an attack on the press? From inquiry rito, mga kababayan. Do you claim it? On record? I do. Tungkol sa po yung video, sir? We'll see. We're innocent. It's not true. Sorry. Huling-huli po sa entrapment, yan ang pera. Mark money siya, mga kababayan. Anyway, so pag-usapan natin mga kababayan, yung pagkauso ngayon, dahil sa social media, nauso po yung ACDC, attack in collect, defend in collect. Noon, sa mainstream media, may mga ganyan din. Kahit dito sa amin, mga kababayan. Pero ngayon, nang mauso yung social media, tumindi lalo. Attack in collect, defend in collect. So mag-ingat po tayo sa mga kumakalat na mga independent social media network. Ngayong panahon ng digital world na nagpapakilala independent media network. Di ba? Astig, pakinggan, parang pinoproject nila walang kinikilingan. Puro katotohanan lang daw, tulad ng sinasabi ni Greco Bellica, referring to PGMN. Pero ang tanong, saan sila kumikita? Alam na ninyo kung saan sila kumikita? Sa totoong media, mga kababayan kasi, may totoong pinagkukunan po ng pundo. Sana niya, Mr. Maravillas. Ako, taga-mainstream media ako. Kaya alam ko, sa mainstream media, mga kababayan, mga television, newspapers, ang negosyo nila, advertisement. May mga subscribers sila, may opisina, may mga reporters at mga editor sila na sinisweldohan. Dumadaan sa proseso at verifikasyon bawat kwento. At saka may pangalan na pinangangalagaan. Ganon kami sa mainstream. Pero itong ibang mga digital networks, ay sabihin ko po sa inyo, kitang-kita naman po, walang ads, wala silang malinaw na negosyo. Pero makikita ninyo, tuloy-tuloy ang expose nila. Saan sila kumukuha ng pondo? Extortion. ACDC, attack in collect, defend in collect. Ngayon, trinay mga kababayan ng PGMN founder na si Franco Mabanta na kumita sa pamamagitan ng pag-extort ng 300 million pesos. Ayun, natimbog sa entrapment mga kababayan ng National Bureau of Investigation. So ano ang modus nila mga kababayan? Nababanatan ka ng sunod-sunod na mga post ng paninira, mga paratang, mga kwento, minsan walang matibay na ebidensya. Pansinin niyo mga kababayan, tayo iba tayo. Saan yung mga sources natin? Mainstream. Yun ang mga topic natin. Kung ano yung mga current events, ano yung mga releases mula sa mga agencies ng gobyerno, kung ano mga controversies na mula sa Congress, mula sa Senado, kung ano yung mga announcement mula sa Palasyo Malacanang na pwedeng pakinabangan
ng mga mamamayang Filipino at saka sa mga ordinaryong mamamayan, yun ang nilalabas natin. Hindi yung mga paninira, mga kung ano-anong gawa-gawang kwento, pagkatapos gagamitin pala ito para mam-blackmail. Yun ang pinasok mga kababayan ng PGMN. So ang nangyari, mga kababayan, palabas sila ng mga intriga, controversy, etc. Yun pala gustong mag-negotiate. Saka lalapit pag maingay na yung issue. Sasabihin, ayusin natin na niya ito. Ang ibig sabihin nun, gusto niyang magpabayad. Magbayad ka, titigil yung banat. Ganon. Babaliktad pa yung tono, biglang may papuri. Nagkaayos na pag ganyan. Hindi umobra yung negosasyon, mga kababayan. Ngayon, pag hindi magbayad yung target ng ng tao, itutuloy niya yung pagbanat. Plus na pangingikil yung intensyon, mga kababayan. Blackmail. Kunwari yung ginagawa nila, mga expose. Pero ang totoo, pananakot para sila makapag-extort, para sila kumita. So, delikado po ang ganitong uri ng galawan, mga kababayan, sa dalawang dahilan. Una, niloloko nila yung publiko. So, hindi mo na alam kung alin yung totoong balita at kung alin yung may kapalit na bayad. Nawawala ang tiwala ng publiko, pati yung legit na media, mga kababayan, nadadamay. Pangalawa, binibiktima yung mga target. Kahit wala mang kasalanan, sinisiraan nila. Kasi yung intention pala mang-extort, mangikil. So pinipilit silang pumili. Lalaban ba o magbabayad para tumahimik yung issue? Yon ang nangyari dito, mga kababayan. So malinaw po, mga kababayan, ang totoong pamamahayag, ang totoong mamamahayag, hindi po nananakot. Ganun kami na mga legit. Hindi tayo nananakot. Nagkikwento lang tayo ng totoo. Hindi nakikipag-deal para baguhin lang yung kwento, yung balita. Ang trabaho namin, ilabas lang po ang katotohanan. Kahit sino pa yung tamaan, kahit malalaking tao pa, ganon, mga kababayan, ang legit na journalist. Kaya bilang mga mambabasa, dapat po tayo na maging mapanuri. Ang press freedom, mga kababayan, hindi diyan kasama yung extortion. Tama po? Ang journalism na totoo, mga kababayan, hindi nangingi ng 350 million. Para tumigil ng magkwento ng kontrobersya. Ang katotohanan, mga kababayan, does not come with a price tag. Ganon po ang totoong journalism. So congratulations sa National Bureau of Investigation. Hindi ninyo inayaan ang ganitong uri ng modus. Kasi pag inayaan po ang ganitong uri ng sistema po, masisira po yung kredibilidad ng digital media. Sayang, mga kababayan, di ba? Mawawala ang tiwala, mga kababayan, ng mga tao sa tunay na journalism. At saka lalakas po yung industriya ng pananakot in blackmail. Tama po? Saka po, ang pinakamalala dito, yung katotohanan nagiging commodity. Binibili, binobura, binibenta. Maling-mali ang ganyan, mga kababayan, na sistema. Kaya gusto natin bigyan ng commendation ng National Bureau of Investigation sa kanilang proactive action, sa ginawang entrapment operation, sa evidence-based arrest. So itong nangyari, mga kababayan, ay patunay na ang ating gobyerno hindi po takot sa media. Kasi po, ang tinatamaan dito, yung mga nagpapanggap, mapanglinlang na mga tao na nagpapakilalang media, yun pala extortionist. Yung intensyon ng pag-establish
ng digital media para mag-extort. Di ba po? So malinaw po ang ginagawa ng ating gobyerno. Ang press freedom po pinoproteksyonan. Pero yung extortion disguised as media, kailangan pong i-prosecute natin. Kasi yun ang sumisira sa mismong legit na media. Baka naman po may lumitaw na mga argumento, sabihin persecution ito at pagsikil sa freedom of the press. Tulad ng sinabi natin, ang press freedom po, hindi kasama dyan yung extortion, yung pangingikil. Tama? At baka may magsabing set up ito. Entrapment po, legal na operations na ginagawa ng ating mga authorities para yung mga extortionist po ay mahuli ng red-handed. That is normal. Kahit sa droga po, ginagawa yan by bust operation yung tawag. So may ebidensya agad-agad, may mark money. So ang tanong ngayon mga kababayan, ilan pa kaya ang ganitong operasyon sa digital media? May ganitong uri ng operasyon at hindi pa nahuhuli. And siguro itong nangyari sa PGMN, magsisilbi ito pong warning sa mga extortionist na ginagamit po yung pagiging media-media. Pero ang totoo, mga extortionist pala, para kikil. Ilan pa kayang ganitong modus ang ginawa ng PGMN? So kailangan tapusin natin ang ganitong uri ng negosyo ng pananakot. Blackmail para lang po kumita. Kasi kung ang media po ay ginagamit para manira, manakot, mangikil, hindi po yan kalayaan, hindi yan press freedom, abusong malinaw yan. Tama po? Pananamantala, pananamantala. Yon. So sa kasong ito mga kababayan sa PGMN, uling-uli po yung modus, na-expose yung kanilang sistema at nagsimula na po ang paglilinis ngayon. So kapag mga kababayan, ang mga balita ay ginagamit para mangikil, hindi po ito kalayaan, hindi po ito press freedom. Malinaw na ito po ay isang krimen, extortion na malinaw. At sa laban mga kababayan ng propaganda versus ebidensya, isang krimen ang ginawa po ni Franco Mabanta, founder ng PGMN. Yan, dalawang maleta daw to ng pera diniliver mga kababayan as mark money. Kaya hirap na hirap sa pag-defend yung mga DDS vloggers. Dinidisown nila mga kababayan nitong si Franco Mabanta. Yan very close sila. Yan. Si Harry Roque. Hirap na hirap sila ngayon sa kanilang propaganda. Na-booking mga kababayan yung kanilang mga masasamang gawain. Pangungutong, pangingikil. Di ba? Ito yung report ng abogadonews.com, latest po, Abante Radio. NBI Franco Mabanta for others to face robbery extortion charges over alleged 300 million demand versus si Martin. Sabi dito sa kwento ng abogadonews.com, a year ago, mababa lang yung amount, but through the representative of the complainant 2 weeks ago, it ballooned to 350 million. Meron pang mga usap-usap at ang final demand is take it or leave it 300 million until umabot tayo sa entrapment po kahapon. Sabi po ni Santiago, NBI agent. He said that if the first tranche was not settled by May 5, the first part of the video with damaging information was going to be released. The threat is pag hindi masettle ng yung dinidemand nila, May 5, ilalabas na yung part 1 ng video.
The NBI said the entrapment operation took several hours because Mabanta allegedly did not want to receive the cash personally and told the representative to go to a place in Pasig where another person would pick up the money. Sindikato talaga po. The NBI agents were paid the person who accepted the money until it was delivered to another place. It was there that Mabanta and several others were arrested. The NBI Director Melvin Matibag said the investigation would continue because PGMN was allegedly involved. It will still be an ongoing investigation because it's the PGMN yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and mga accounts, social media. There are several social media accounts that were mentioned and linked to PGMN, sabi po ni Matibag. He said the NBI will also check if there is conspiracy beyond the arrested individuals. Malamang may mga iba pang kasabwat. Malaki yan yung transaksyon, mga kababayan. Malamang may mga tao din itong si Mabanta sa social media circles, mga kababayan, na under payroll niya. Di ba, mga kababayan? O ito yung timeline, mga kababayan, ng entrapment base sa report ng NBI. Yan, sabi diyan, according to NBI, based on NBI account, on a meeting in Makati, undercover NBI agents met with Franco Mabanta in a hotel in Makati where the alleged extortion or illegal demand was consummated. Pangalawa, refused to accept allegedly refused to accept the money personally, saying there were too many CCTV cameras inside the hotel. Then pangatlo, he allegedly instructed the agents to bring the money to Valle Verde, Pasig, where his people accepted the money. Pangapat, surveillance and tailing yung ginawa immediately ng NBI agents. So hindi nila inarrest immediately. They conducted further surveillance, entailed Franco's people. Then money turned over to Franco. Agents followed the trail and saw Franco receiving the money from his people in another location. Then comes now the arrest after natanggapin yung pera. NBI agents arrested Franco Mabanta after getting his hands on the marked money. Yun ang nangyari, mga kababayan. Ngayon, kanina sa press con, tinanong si Yossi Castro. Sabi dito, asked if President Marcos Jr. knew social media personality Franco Mabanta, who was arrested by the NBI. Claire Castro showed photos of Mabanta with ex-President Rodrigo Duterte and his family and allies. Castro said the better question would be if Mabanta knew Duterte. Ayan yung picture, mga kababayan. Malinaw. Ito si Mabanta, ito si Chucky. Malinaw kung anong grupo. Ayan, Franco Mabanta is with Mark Anthony Lopez. Ito si Senator. Yung doktorang napakasama ng ugali. Ito siya. Alam na kung sino yung grupo. Pakinggan natin si Yossi Castro kasi naitanong ito dito. Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung meron po silang dapat na panagutan, kung meron po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow-up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos?
hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Di ba? Ito pa Malinaw. nga po si Harry Roque. Kasama pa si Harry Roque. Alams na. Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek, ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte? Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Basag na basag po yung mga propaganda ng mga DDS. Dinis own. Malinaw po, nakasama nila mga kababayan at dumikit sa kanila. Dikit na dikit. Makikita mo doon sa sa kanilang mga post sa Peanut Gallery page. Puro anti-Marcos. Ayan man lang po, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad po nitong si Yoli Tan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, in 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system where she needed it most. It gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster, trusted by survivors. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase sa Amerika. Ito yung kanyang online selling po. Pwede kayong sa kanya. Mag-message sa kanya. Eileen Closet po. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time, nagla-live po siya.